Once na makapag-base na kayo, kita niyo yung malaking triangle sa gitna ng malaking X. Simple lang. Paano mo siya mahanap na malaking bundok na yan at saka malaking X ang tinutukoy dito? Madali lang. Simple lang. Once na nakunan mo to, kung anong degree na nakadeklara gamit yung pagdikit natin sa compass, bawat isa nito. Pag may sulat mo na, i-record mo na, kita mo tong malaking triangle dito. Ito yung tunay na pagbabasihan mo. Dito ka tatayo mismo. Hanapin mo doon sa bundok na yon ang tunay na malaking triangle na bato. Paano mo siya malaman na yung mismong triangle na makita mo doon ay ito siya, ay isa? Paano? Yung triangle dito at doon na ma-encounter mo ay isa lang. Simple. Gamit lang din yung compass natin. Kita mo tong gilid na to at saka dito at dito. Didikitan mo lang siya ng compass. Kung anong declare ulit dito, halimbawa dito, naka-declare dito sa compass is pointer alignment 90 degree, sirado east-west yung compass na naka-declare dito sa gilid, east-west 90 degree. Yan. So, isulat mo yung 90 degree. At saka dito sa gilid, pag lagay mo rin dito, naka-point alignment siya south to north, pointer 350 degree. So isulat mo rin. At saka dito sa gilid, naka-deklara rin dito, pointer southeast 120 degree. Kagaya niyan, naisulat mo, hanapin mo doon sa bato na yon, malaking bato doon na nag-ukit formang triangle, na kung anong declare na sinulat mo dito sa bato, sa nakadot dito sa gitna ng X, yun ang gayahin mo, yun ang hanapin mo gamit yung compass. Pagpunta mo ron, kung anong isinulat mo dito, parehong-pareho yan, tugmang-tugma. Hindi yan siya lilihis, mga boss. Kundi kung anong declare dito sa malaking X, pagpunta mo ron sa tunay na actual site, gamit yung compass na isinulat mo, kinopya mo rito, sa stone map na to, tutugma yan at di pwedeng hindi yan tutugma. Once na makita mo yung triangle, nag-iisang triangle yan sa actual site. Pero pag walang triangle, imposible. Kung walang triangle at napuntahan mo yung actual site, ibig sabihin itong mga nakaukit dito ay bago lang, kundi gawa-gawa lang ng mga taong mga baguhang treasure hunter lang. Pero kung matagal na yung sign marker na nakaukit dito at hindi gawa-gawa ng mga bagong treasure hunter, magpapatuloy tayo ulit. Pustaanay pa. Pagpunta mo doon sa actual site, makikita mo yung tunay na triangle na sinasabi ko. At kung ano yung declare to compass na anong kinopya mo dito, ganun lang din yung makikita mo doon through actual site. Pagkatapos, pagpunta mo doon, dito mo na mabibase, matatawag yung trail to treasure. I-travel mo na yung kung ano yung mga nakaukit dito, dito at dito, doon mo malalaman sa actual site. Kopyahin mo lang din kung anong declare dito, gaya ng mga pinaliwanag ko dito. At kung ano din yung terrain dito, kagaya nito, malalim na parte. Pwede siyang kanal to na nagkurba, nakatapyas dito. Ganito yung mga paliwanag at saka true actual site talaga, legit na basahan. Kung ano yung terrain din dito, i-declare mo, isulat mo, at saka 100% yan solido, pulido, at mayroon ka makikita at may encounter. Kagaya rin dito. At saka mababase mo na rin, kagaya nito sa X na to, may dot dito na dalawa. Ibig sabihin nasa kanila, sa parte na to, ang prospect na deposito. Kung mayroon kang na prospect na deposito dito, dot dito na nakalagay, pagpunta mo rin sa actual site, pwedeng apat na kanto na nagformang pattern of X yung tunay na prospect deposito doon sa tunay na actual site. So ikaw lang mamili. Halimbawa, kung ito yung mismong lugar, lupa mo, nakahati yung lupa mo ito apat. Halimbawa, ito yung boundary ng lupa mo, ito. So ito yung lupa mo. Pag natingnan mo ito yung stone map, hanapin mo lang dito yung dot na pagkakaiba. Halimbawa dito, ito yung dot dito, pino lang.
So pagpunta mo sa tunay na triangle, gamitan mo lang ng compass. Ganyan, sintro ka sa tunay na triangle. Pagdikit mo sa compass, pointer alignment sa yung compass is north to south. North dito, travel to south yung prospect na deposito, sintro talaga, 180 degree. Ibig sabihin, andito yung prospect sa south na 180 degree na ganito yung terrain ng lupa, maluba, medyo siya malalim. At dito mo mahanap at saka yung dot kita mo dito, formang number 8 yung dot. Ibig sabihin sa coding niyan is wealth. So tugma prospect. At saka ganun lang din yung paliwanag. Kung dito yung banda yung lupa mo, target mo rin dito. At ito na ngayon yung south na parte. Dito ka nakaharap sa north, andito mismo yung deposito sa north ang pinagbaunan. Pwedeng nakapalibot sa kanya yung prospect treasure, depende sa dot na idiniklara dito. Pwede ring mayroon dito, basta tinatawag niyan is naka planting rice na rin ang pagkagawa ng binaon nila. Ginawa lang pattern of X para ma-solve mo na ang tunay na treasure spot talaga, tunay na treasure deposit ay yung mountain na yon. Puntahan mo lang at saka yung malaking landmark niya ay itong gilid na to, ang tapyas at saka yung bundok. Kung ano yung kaharap mo, malaking bundok at saka yung dulo ng bundok ay ito at saka yung tapyas is open, wala namang bundok dyan. So yun lang, yung open. So ibig sabihin, yung X na to dyan sa ibabaw at saka yung malaking heart dito sa baba, pag bagsak dito sa baba at saka mayroong malaking maluwang o nalubak na lupa na formang heart na ganito, ibig sabihin yan na mismo ang tunay na site. Malalaman mo na yung tunay na prospect na deposito. Ganyan yung mga paraan ko. Kaya ano pa yung inaantay mo? Gayahin mo na. Kung di mo kaya, pwede mo akong i-contact, i-message para basahin natin buo yung area mo. Promise, hindi lang isang deposito ang matutunto natin. Once na yung lupa mo malawak at saka papasok yung mga kagaya nito, malaking X na to at itong malaking bundok na to, sakop mo yung lupa na yan. Simple lang, isa o dalawang prospect deposito lang yung ituturo ko sa iyo na yun mismo yung tatrabawin. At saka yung pang 3, 4 o 5 hindi ko mismo na ituturo. Mas may sigurado, basahin mo, trabahuin mo yung isa o dalawang prospect na itinuro ko, tsaka na yung iba. Di ba? Ganyan mga boss. Pero kung mayroon ibang nabasa ko na isa lang prospect deposito, dahil yung ibang deposito na nakasakop ay hindi na sa kanila, sa kabilang may-ari na. Kaya yung iba ay isa lang na prospect na deposito yung mga naituro natin sa kanila kasi yun lang yung nakapasok sa kanilang bahay. At saka sa kabila ay naituro din natin pero hindi nga lang sa kanila. So thank you for watching. Sana may naintindihan ka at natutunan sa video na ginawa ko sa araw na to. Good luck, happy hunting.